Suchin. Bansang M ng Mansanas, may pinya ang Huaxia, pinya na telepono. Suchin, gusto mo pa bang manirahan sa nanay ko? Hindi, siya o yan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabing sira ang phone mo at kailangan mong bumili ng bago? Nag-ipon ako ng matagal at nagbenta ng basura ng 1 buwan para mabili ito para sa'yo. Ikaw, ano ito? Ang ibig kong sabihin ay, ikaw ang bibili para sa akin, pinakabagong bersyon ng iPhone, at beke ang binili mo para sa akin. Orihinal. Libo-libo ang presyo palagi. Mangangalakal lang ako ng basura, wala akong ganong kalaking pera. Eh di, wag mo na lang akong bilhan. Mga peking produkto, alam mo ba kung paano ako tinatawa ng mga kaibigan ko? Xiao yan, huwag kang magalit. Nagkamali ako, wala nang susunod. Aray! Wala nang second chance. Sinasabi ko sa'yo, ayaw na ako sa'yo. Basurero ka lang, hindi mo ako karapat-dapat. At may 1 million kang utang, ayaw kong maghirap kasama mo. Sasabihin ko sa'yo, ang nanay ko ngayon ay kabit na ni Wang Xiao. Huwag! Xiao yan! Ako, basurero lang ako. Alam mo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Na naman, ito, maliban sa'yo, wala nang may gusto sa akin. Lumabas ka. Kung alam ko lang na basurero pamilya mo, hindi kita sinamahan. Sabi ko sa'yo, si Wang Xiao ay isa sa mga may-ari ng Lin's Cultural Relics, panganay na anak ng Angkang Wang. Ang mga taong ganito lang, milyonaryo, ang karapat-dapat sa akin. Hoy, wag! Kasalanan. Tatay, nanay, bakit ka pa nagnegosyo? Negosyante ka pa. Umutang ka para magnegosyo at catering pa ang napili mo. At iniwan mo akong ganito. Ano na ang gagawin ko? May 1 million pa tayong utang. Paano ko ito babayaran? Paano ako makakahanap ng girlfriend? Hoy, sino? Sino? Nagkalat ka? Wala ka bang delikadesa? Ano ba yan? Ginto. Maganda to. Binabati natin ang host sa pagsali sa Waste to Treasure system at pagkatuto ng paggawa ng mahika mula sa basura. Sistema? Gawing mahika ang kabulukan? Ano ba to? Wow, mukhang maganda. Hoy! Diyos ko? Diyos ko? Talaga? Totoo to? Galing kaya ito sa singsing? Kayang gawing kayamanan ng basura? Ang modelong kotse naging tunay. Kung ganon, paano naman ang ibang bagay? Hintayin natin to. Tang Yen, mga pintura ni Tang Yen. Ang galing nito. Nagagawa nitong maging mahalaga ang basura talagang dahil sa singsing na to. Kung ganito, hindi na ako mag-aasawa. O magbago? At nagbago talaga. Ano ba yan? 3 beses lang sa isang araw. O kaya naman, 3 beses lang sa isang buwan. Bahala na. Kahit 3 beses lang kada buwan, sobrang sapat na yon. Kung may ganito na, para pasang utang, puntahan natin, tingnan natin kung tunay ba or peke ang mga to. Boss, tingnan mo. Tol, ikaw, hindi ganon kahalaga. Heto na, bibigyan kita ng 1,000 sa akin lahat. Hindi pwede. 2,000. 2,000. Tingnan mo ang itsura niya. Ang painting at pangang ito ay higit pa sa 2,000. Ginagamit ba niya ako? Patingin ako. Tingnan ko ulit.
Hoy, tol, 5,000, 5,000. Sinisiguro ko ang aking reputasyon. 5,000 na yan. Tingnan mo rin. Yung painting na yan, parang estilo ni Tang Yin. Ito, nakuha ko na ang mga ito. 100,000, 100,000. Nakikita mo. Milyon ang ibabayad ko. $1,000,000 talaga? Talagang tunay na obra ni Tang Yin ito. Itong larawan lamang. Bakit may bakas ng pagkumpuni? Itong lalaking ito ba? Siya ay restorer. Ang pagkumpuni ay napakagaling. Parang bagong gawa. May isa pang obra? Bakit hindi mo tingnan? Bakit ako titigan ng babaeng ito? Interesado kaya siya sa akin? Nailigtas ang lens. Sa ganyang husay sa pagkumpuni, ang nasirang yaman, may pag-asa pang maibalik ang natatanging kayamanan. Kung papasok ka sa lens ko, 1,000,000 at trabahong may milyong sahod taunan, kukunin ko ang mga kalakal na ito. Hindi. Hindi ipagbibili. Magandang babae. Huwag kang magmalaki. Sa pambubuli dito, hindi ko ibebenta ng 1,000,000. Hindi ko alam ang tungkol sa florera, ngunit ang larawang ito ni Tang Yin, hindi ko ba talaga alam? Milyon-milyon ang halaga nito? Akala mo ba madaling lokohin? At gusto mo akong para magtrabaho ng parang hayop, maganda ka. Uy, ano ang sinabi mo? Tingnan ko nga kung anong klaseng kayamanan nito. Mahigit sa 1,000,000 ang halaga. Tito Jiang, tamang oras ka dumating. Pakiusap, tansyahin mo ang halaga ng 2 basurang ito. Baka isipin nitong bata na kayamanan ito. 1,000,000 ayaw pang ibenta. Tito Jiang? Itong makulay na florera. Ano ang tungkol dito? Gawa ito ng di kilalang artisan. Ang florerang ito ay walang halaga. Ngunit ang makulay na plum blossom painting. Ako ang presidente ng Huaxia World Class Art Association. Gawa ni Maestro Liu. Ang halaga nito ay mga 1,000,000 yuan. Paano naman ito? Ito naman, hindi na kailangang sabihin. Ito'y obra ni Maestro Tang Yin. Ang presyo'y dapat higit sa 2,000,000. Ngunit hindi lalampas ng 3,000,000. Kaya itong binatilyo, sinabing pangit ka sa kanya. Tama naman siya. 3,000,000 lahat. 1,000,000. Ipinagbibili o hindi? Ano? 5,000,000? 5,000,000? Sigurado ka ba? Sige. Sunduan na yan. Ate, ang iba ay tumatawad pag bumibili. Bakit ikaw pa ang nagtaas ng presyo? Anong pinagsasabi mong yan, chismosa? Pag masyado kang maingay, talagang masasampal ko ang puwet mo. Sa'yo. Gusto mo pang makialam? Talagang hindi ka matatakot. Hoy! Scan mo? Huwag kang masyadong masaya. Linawin ko lang. Ang 5,000,000, hindi lang para sa painting at basa na ito. Kailangan mo rin akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Basta walang labag sa moralidad o prinsipyo, kahit pakasalan kita, pag-iisipan ko, 2,000,000 makukuha mo sa pagtulong sa akin. Hoy, gusto mo pang pakasalan ang ate ko? Ikaw talaga? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Nagseselos lang yan. Mabuti naman, sumama ka sa akin, maging child bride mo ako. Hindi kailanman. Bukas ng umaga alas 8, pumunta ka sa Lin Cultural Relics Firm. Huwag kang malate. Huwag kang mag-alala, ang 2,000,000 hindi ko papabayaan. Mabuti. Kaming ordinaryong tao ay masayang-masaya ngayon. 5,000,000. Bath massage. Ha, ganda. Ate, tignan mo yung kakapal ng mukha niya. Malinaw na, Nibe. Gusto mo bang itong batang to ang mag-ayos ng kayamanang ito? Oh, Pero marunong ba siya? Jiang Bo. Tingnang mabuti. Ang galing ng pag-aayos, kahit ako na ang matanda. Sa unang tingin pa lang, walang makitang depekto. Ibig mong sabihin, ang 2 kayamanang ito, binata ang nag-ayos? Mukhang ganun nga. Parang ganun nga. Ang batang yon, may pag-asa tayo. Ang pagbubukas ng Lin Cultural Relics Firm ay nakasalalay. Nasa kanya na ang lahat. Pero, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ang Longzi Jujuan,
Dragon Seed 9 rolls. Isang pagkakataon lang sa pag-aayos. Ang ibig sabihin nitong Dragon Seed 9 rolls na nagkakahalagang 100,000,000. Kapag nabigo siyang ayusin, magsasayang lang tayo ng pera. Ate, tingnan mo ang lalaking tamad magtrabaho. Dapat pa nating pagkatiwalaan. Nakasalalay dito ang Lin's firm. Maliban sa kanya, may iba pa ba tayong pagpipilian? Bayad na ang 1 million na utang, 4 million na lang ang balance. Hahaha, libre na sa utang, astig? Sa isang araw lang, nakuha ko ang yaman, milyon-milyong sports car, 5 million na cash. Isang araw lang, malapit na ang lahat. Tungkol naman sa Lin Cultural Relics Firm. Presidente ng Lin's Antiques Firm. Kaya pala mayaman siya. 10 milyon agad ang ginastos. Dragon Seed 9 rolls. Nagkakahalagang 100,000,000. Kapag nasira ito, maging sirang produkto, totoo ba? Ayaw niyang pagawa sa akin, antigong ganito kalaki ang... Na-refresh na ang bilang ngayong araw. Ang singsing na ito ay may kakayahang gawing kayamanan ng basura. Ngunit ang Dragon Child 9 rolls na ito ay nagkakahalaga ng 100,000,000. Hindi ko alam kung kaya ko. Kalimutan mo na. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo ang kotse niya na nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Isang malaking tao sa ganitong antas, nangahas kang pigilan. Pero hindi siya nakakuha ng imbitasyon. Paano ito mapipigilan? Nakalimutan mo. Kahapon sinabi ng presidente, isang VIP ang darating para ayusin ang kayamanan ng ating tindahan. Para ayusin ang kayamanan ng ating tindahan sakaling siya ang malaking tao. Suchen, bakit ka nandito? Lihaw? Usok-usok? Ikaw na tagapulot ng basura. Huwag mo akong tawagin ganyan. Nandidiri ako. Mahal, ito ang tungkol sa iyo, ang ex-boyfriend na tagapulot ng basura? Siya nga. Hoy, bata, sabi ko bata ka pa, bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangan mong magpulot ng basura? Ano ang masama sa pagpulot ng basura? Mas mabuti kaysa sa iyo, tagapulot ng sapatos, okay? Suchen, sino daw ang tagapulot ng sira na sapatos? Wang Xiao, tingnan mo siya. Mahal, papalipulin ko siya. Ano yan? Gusto mo akong paalisin? Karapat-dapat ka ba? Ano ako? Ama ng aking ama. Isa akong shareholder ng Lin's firm. Sasabihin ko rin na Presidente Ching Shue ngayon. Espesyal kong inimbitahan ng maestro para ayusin ang kayamanan ng tindahan. Hindi tatanggapin ang hindi kaugnay na tao. Bakit ka nandito? Suchen, sinusundan ng matandang babae si Wang Xiao para masaksihan ang pag-aayos ng maestro sa mga relic. Anong ginagawa mo dito? Baka naman, ikaw si Presidente Lin. Ang inimbitahang maestro ay hindi maaaring paumanhin? Ang taong iyon? Ako iyon? Ako si Lin King Shue, ang inimbitahang maestro. Alam mo, tama ang hula ko. Puro TikTok at Reels lang pinapanood nitong batang to. Nagpapanggap kang dukha pero mayabang pala. Marunong kang mag-ayos ng mga lumang artifact, mandurukot ka lang ng basura. Gaano ka ba talaga kagaling? Alam ko iyan. Batang hamog, may hangganan ng kayabangan mo. Batay sa alam ko, ang dalubhang kanyang inanyayahan, sa isang araw lang, 5 milyon ang kaya. Ikaw na basurero, kahit magbasa ka habang buhay, di aabot ng 5 milyon kita mo. Baka naman mali ang hula ko. Kayong dalawa, dali. Kolektahin niyo ang basurang to, palayasin niyo ako, patindihin niyo siya sa pintuan ng Lin's firm ko. Swerte ko naman sa'yo. Opo, Wang Xiao, palalayasin na namin siya. Uy, pasok na tayo. Baka nandito na si Pres King Shue at ang dalubhang inimbita para ayusin ang Longzu Juju. Tara't sabay nating mapanood kung paano ayusin ang artipaktong bilyon ang halaga. Para na Wang Xiao. Uy, teka lang. Muntik mo na akong maloko. Sabi mo, basurero ka. Bakit di mo pulutin ang basura mo? Anong ginagawa mo sa Lin firm? Ha? Itapon nyo na siya. Kuya, inimbita ako ni Lin King Shue. Akala mo ba't pag basurero mo, magiging dalubha ka na? Hindi. Tigil! President Lin, tanghali na ang sinasabi mong master, kailan kaya darating?
Ate, sabi ko na nga ba, hindi maasahan yan. Ang taas na ng araw. Pero wala pa rin siya. Talaga. Kunin mo na yung 2 milyon. Takbo na. Hindi naman siguro siya ganun. President, ginagago mo ba kami? Kung wala itong Dragon 9 rolls, hindi ako makapaniwala na magbubukas ang Lin's firm bukas. President, huwag mong sirain ang tiwala namin. Umirma kami ng kontrata. Kung hindi ito magbukas-bukas, kailangan mong sa presyong 10 beses mas mataas kaysa sa presyo ng bentahan. Mukhang hindi na darating ang master na sinasabi ni President. Kung ganon, kami ay... Sinong nagsabing hindi darating si Master Su? King Shue, inadalhan kita ng batang to. Hoy, Walang hiya ka. Napagkasunduan na 8:00 ang dating. Tingnan mo ang oras ngayon. hindi ko kasalanan. Matagal na akong nandito. Hindi ko inakala. 2 nasa pintuan. Hinagat ako ng asong walang mata. Naantala lang ang oras ko. Aso? Anong aso? Saan kumuha ng aso ang kumpanya? Suchen ka? Sino ang tinatawag mong aso? Paano ka nakapasok dito? Hoy, taga-kolekta ng basura. Hindi ito lugar mo? Si Sucheng ang ekspertong inanyayahan namin. Bakit mo gustong paalisin siya? Ano? Ang lalaking taga-kolekta ng basura, ang ekspertong inimbitahan ni President Lin. Siya lang? Tito Wang, sana bigyan mo ako ng paliwanag. Paliwanag. Isang batang walang karanasan, wala akong tiwala sa kakayahan niya. Kahit na mga pangunahing eksperto sa pag-aayos ng relikya, hindi sigurado sa pag-aayos ng Dragon Seed 9 rolls. Pinapapasok mo siya? Pangulo, niloloko mo ba ako? Ikaw? Sige. Mga ilang painting lang. Naayos ko sa ilang minuto. Ano? Ang kapal ng mukha mo? Kung talagang kaya mo, ayusin ang relikyang ito, bakit ka naghihirap? Umaasa ka pa. Hindi ka naniniwalang kaya kong ayusin ang Dragon Seed 9 rolls. Siyempre, kung marunong ka talagang mag-ayos, milagro na iyan. Ganun ba? Pusta tayo? Sige, ano ang pusta? Kung hindi ko maayos, kapag naayos ko, bigyan mo ako ng 1,000,000. Kung hindi ko maayos, bibigyan kita ng 1,000,000. Sige. Una kong nakakita ng taong gustong magbigay ng pera sa akin. Sige na. Sayang, sana 5,000,000 na sobrahan pa sana kita. Kung tiwala ka sa akin, subukan ko. Kung hindi ka maniniwala, aalis na ako. Presidente, pag-isipan mong mabuti, ang Dragon Seed 9 rolls ay bilyon ng halaga. Kahit nasira na ngayon, may pag-asa pang maayos. Ngayon, pinapapunta mo siya. Kung may mangyaring masama, masisira ng tuluyan ng siyam na rolyo. Opo. Kung hindi kaya, maghanap na lang tayo ang dalubhasang konserbador para sigurado tayo. Bakit pakialam mo? Aalis na kami. Ang kumpanya ni Lin, wala na sa atin yan. Gusto niya, ang batang ito ang mag-aayos. Hayaan mo siya. Hindi naman akin ang Dragon 9 rolls. Wala akong pakialam. Habang buhay, kung mabubuhay pa akong makita ang naayos na siyam na rolyo, mamamatay akong masaya. Naniniwala ako sa iyo. Dahil ang singsing na ito ay kayang gawing kayamanan ang walang kwentang basura. Ang buto ng siyam na dragon ay tiyak na magagawa. Ang dragon ay may siyam na anak. Ang panganay ay si Kyunyu, may ulong dragon at katawang baka. Magandang pares, ang Yunzi and Kyunyu. Anong nangyari? Sabi ko na nga ba, isang basurero lang siya. Paano niya marerestore ang relikya? Panlilinlang lang niya ito. Suchen, lampas na sa hangganan. Walang katumbas na halaga ang mga ito. Kung masira mo ito, kahit 10 buhay mong pagbasura ay di sapat. Payo ko sa iyo, umalis ka na, para di ka mapahiya. Binata, mabuti ang pagiging matapang, pero kung online lang naman, ang pinanggalingan ng kaalaman mo, huwag mong pilitin ang sarili. Ang bagay na ito'y napakahalaga, iba't kayabangan na ito. Kung sasabihin kong naayos ko ito, paano mangyayari iyon? ang dragon at baka ay naayos na. Longzi Kyunyu, magsaya ka?
Kumusta na, Tio Jiang? Naayos na ba talaga? Jiang Bo, Talaga? Naayos na talaga? Nasalba na ang Longzi Cuneo ay nasalba. Lin's Cultural Relics Trading Firm nasalba rin. Imposible. Talagang imposible. Lumayas ka. Alam ko, peke ang larawang ito. Siguro siya ang may gawa. Noong ginagamit niya ang daya, pinalitan niya ito. May peke siyang dala. Kung hindi, sa ganitong ikling oras, paano niya naayos ang Cuneo picture, di ba? Kahit world-class na restoration master, sa pag-ayos ng karaniwang artifact, oras ang kailangan, hindi pa ito kayamanan. Tapos siya, ilang minuto lang inayos ang Cuneo map? Akala mo maniniwala kami? Presidente, wag mo kaming lokohin. Masaya ba? Akala ko naligtas ang Lin's Firm. Niloloko lang pala ito. Niloloko ka. Dilat ang mga mata mo. Peke ba ito? Peke ba ito? Makikita mo kaagad sa unang tingin. Luma na ang pananaw ninyong lahat. May konting karanasan ka sa pagkilala ng relics. May pangunahing kaalaman ka naman. Pinag-aalinlangan mo ba ako? Tio Jiang, eksperto ka sa pag-appraise ng cultural relics. Kung totoo raw, sabi mo, ang Cuneo drawing na ito ay dapat tunay nga. Hindi ko inaasahan ang diagram ng Cuneo ay ni-repair na ng batang ito. Suchen, sige na. 8 na lang ang natira. Bilisan mo na. Magbubukas na ang Lin's Firm bukas. Hinihintay na lang ang Dragon 9 rolls. Paano naman ang mainit na fields? Maaari mong makuha. Ayusin mong mabuti. Gusto pa rin kita. Kung hindi, mabibitin ka. Ako? Baka sinungaling ka. Kuya Suchen. Bilis na. Sige na. Hindi talaga kaya. Ipinakasal ko na sa'yo ang kapatid ko. Sige, mga ilang paintings lang. Aayusin ko. Nakatanggap na ako ng 2 milyon sa'yo eh. Pero, limitado ang energy ko ngayon. 3 painting lang kaya kong ayusin isang araw. Naayos ko na ang isa, ngayon naman, 2 pares pa ang kaya kong ayusin. Pinakamarami kong matutulong sa'yo, babawi pa ang 2. Ginoong Fu, may masamang bagay. Siyam na dragon, muling isilang... Oo. Ang Dragon's 9 scroll. Ano? Nahanap mo na ang katumbas ng kayamanan ng siyam na dragon. Napakaganda niyan. Kaya't wala na tayong kailangang manatili sa Lin's Firm. Pupunta na kami sa inyo. Eka, berdeng balahibong aso, huwag kang magmadaling umalis. Ang pustahan natin kanina, huwag mong kalimutan. Pera. Naubos na pera ko sa clubhouse. Saan ako kukuha ng 5 milyon para sa'yo? Tatay? Ang bastos mo. Hoy, makinig ka. Maalala kita. Maghintay ka lang. Magpadala ka ng pera. Hoy, tandaan mo ako. Sa ganitong mga bagay sa hinaharap, isipin mo ako. Master Wang. Umalis na tayo. Mabuting bata, nakakainit ka talaga ng ulo. Tingnan mo ang loob. Sige. Ayos na ito. Ang aga. Napakagaling na kasanayan sa pagpapanumbalik klase ng mundo. Espesyalista sa pagpapanumbalik ng relic. Mababa pa sa mga dalubhasang internasyonal. Ikaw talaga, kahanga-hanga. Kumusta ka na? Pangkaraniwan? Pangatlo sa mundo. Nagmamalaki ka ng pinuri kita. Pelikulang patay na babae, anong sinabi mo? Mas marami ka palang nakita kesa sa akin, mas magaling na espesyalista sa pagpapanumbalik. Sa tingin ko hindi... Nako, pagod na ako. Naabot ko na ang target ngayong araw. 2 araw, 1 milyon kada araw. Milyonaryo na agad ako. Lalong gumaganda ang mga araw. Ganyan pa rin ang ugali. Teka, gusto mo bang sumama sa amin pa uwi? Umuwi sa Lin family. Ate,
Papatirahin mo talaga ang mabahong tong lalaking kasama natin? Hoy, patay na babae sa pelikula. Anong ibig mong sabihin? Sino yung kanina? Kuya, sumisigaw si kuya? Huwag kang magkamali. Gusto ko lang na ayusin mo agad ang long Z9 rolls. Yun lang. Na ikaw? 3 paris lang kayang ayusin ko kada araw? Katumbas nun ay 2 araw ka bang pupunta sa bahay nyo? Hindi. Bakit? Suchen? Huwag kang magmalaki. Makikitira ka sa 2 magagandang babae. Hindi naman masama para sa isang lalaking tulad mo. 2 milyon lang ang binigay mo? Ako na ang mag-aayos? Mga kayamanan, itong nagkakahalagang 100 milyon. Gusto mo pang gamitin ang espasyo ko? Imposible. Heto na. Huwag mo akong bilihan ng loob. Hindi ako susuko sa ilalim ng kapangyarihan mo. Sige na nga, sayang ang 10 milyon. Magkano? 10 milyon? Kabutihan? Anong ginagawa mo? Tara na? Anong ginagawa mo? Ikaw ang umuna. Ang sports car mo ay mahigit 10 milyon ang halaga at ang bilang ito ay pareho ang presyo. Bakit ko paghahangaan ang iyo? Hindi mo naiintindihan. Qingshu Warner, nakauwi ka na pala. Sino ka ba? Gwapo ka talaga. Siya si Jiang Nian, panganay na anak ng pamilyang Jiang. Ganyan na talaga siya. Huwag mo nang isipin yon. Sige na, tigilan mo yan. Espesyal na bisita siya ng aming pamilyang Lin. Huwag tayong gumawa ng problema. Bakit siya umalis? Hoy, Pogi. Mas magaling ka kaysa sa mga lalaking nakilala ko dati. Mas magaling talaga. Bakit hindi mo ako i-add sa WeChat? Ayan ang kwento. Sa kabuuan, sakim sa pera ang lalaking ito. May mga kasanayan din siya. Nakakamangha. Karapat dapat siyang magustuhan. Gusto mo bang isipin siyang boyfriend mo? At siniyan, 1 beses mo pa lang siya nakilala. Basta, masamang tao itong lalaking ito. Huwag kang mahulog sa bitag niya. Hoy, puta ka. Anong pinagsasasabi mo? Ano mo basta binababa ang iba? Sige. Nalinis na ang kwarto mo. Pagpagod ka na, magpahinga ka muna. Bukas na ayusin ang natitirang mga scroll. Sige, medyo pagod na ako. Aakyat na ako at magpapahinga. Kayo na mag-usap dyan. Hoy. Nasira ang puso ng karagatan. Paano naman si Qingsue, ang puso ng karagatan, ang simbolo ng aming pamilya? Kung wala ito, paano ko maipapamana ang angka ng Jiang? Yin Shaoqi. Ang puso ng karagatan? Ano yon? Naiintindihan ko, 1 kwintas iyon. Kwintas? Ano ang kinalaman nito sa pagmamana? Ang puso ng karagatan ang sagradong, kaloob na iningatan ng maraming henerasyon. Ito ang magtatakda ng tagapagmana ng angkan. Noong nakita ng ninuno ng Jiang ang husay ng pamilya Ningning, ibinigay ang puso ng karagatan sa kanilang pamilya. Kaya ang pagmamana ay nakalaan sa pamilya ni An, ngunit ang tiyuhin niya ay laging ayaw sa desisyong ito. Kaya naghihintay siyang agawin ang karapatan nila. Ganun ba? Nasa sira ang puso ng karagatan kaya ginamit itong dahilan ng tiyuhin para agawin ang mana sa kanya. Ang puso ng karagatan na ito. Ngunit ngayon, ito'y ipinagkatiwala sa akin ni Itay para pangalagaan. Kung masira ito ngayon, siguradong gagamitin na ito ng tiyuhin ko. Jiang Nian, tingnan mo ang ginawa mo. Kuya Jiang Nian, tingnan mo ang nagawa mo. Nanian, ayos ka lang ba? Jiang Feng, bakit ka ganyan? Pinsan mo si Nian Yan sa huli. Ano naman, ang puso ng karagatan ay nasa bali ang kamay niya. Malaking gulo ang pinasok mo. Pinagsasabihan ka ng kuya mo. Anong problema ng kapatid ko? Hindi naman siya pinalayas sa angkan namin. Okay na yun. Ikaw? Away mayaman lang ito. Hindi para sa karaniwang tao tulad ko. Magkomento ka, manood ka na lang ng tahimik. Suchen, wag mong kainin yan. Hindi mo ba nakikita na sinaktan si ate Nian Yan? Panloob na usapin nila yan. Hindi mo kaya to? Wala akong karapatang makialam. 1 milyon. May pakialam ka, wala ka pa ring pakialam. 1 milyon.
Nanian, masakit ba? Okay ka lang. Sinong nanakit sa'yo? Heto na naman tayo. Umupo ka. Ikaw ba yan? Ano kung ako? Ano ka ba? Karapat dapat kang magtanong kay Ben Xiao. Papatayin kita? Ikaw. Kung ikaw, edi sige, nangahas kang sakta ng babae ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Ako, sinakta ng babae ko, gago ka. Mama, papatulungan niyo ako. Ano ka ba? Nangahas kang manakit ng kapatid ko? Ikaw ba yan? Ikaw ba ang nag-utos nito? Mga uling na itim. Sinaktan ang kapatid ko. Jiangnit, ang iyong mga magulang ay nasa ibang bansa para sa negosyo. Espesyal na inilagay ang Ocean Star sa iyong mga kamay. Ngayon, Ocean Star, nasira mo, hindi mo dapat ibigay sa amin isang paliwanag. Kung Hante, ang pamilyang Jiang na ito ipagkatiwala na sa amin ang pangangalaga, isang simpleng kwintas. Hindi kayang protektahan, paano mo mapoprotektahan ang malaking negosyo ng pamilya Jiang? Sabi ko, kayong dalawang matanda, may kahihiyan pa ba kayo? Kahit na sinira namin ito, hindi pa rin kayo ang dapat magpaliwanag. Para magpaliwanag, anong gusto mong gawin? Umaasa sa inyong bilang para bulihin ang girlfriend ko? Tama, huwag mo ring isipin, hindi pwede. Iyon ay... Pero ang puso ng karagatan ay talagang sira. Atin yan. Huwag kang mag-alala. Sira na, kaya sira na. Anyway, aayusin ni Suchen para sa'yo. Siya, kaya niya bang ayusin ito? Oo, hindi mo alam yon. Marami siyang kayang ayusin. Ang Dragon Son ng Lin Family 9 volumes. Siya lang at ayusin ang alahas. Uminahon ka? Wala kang hiya. 2 milyon lang ang binigay mo, tapos ipapaayos mo pa sa akin. Alahas itong nagkakahalaga ng 2 milyon? 1 milyon lang ang ibibigay mo? Gusto mo ayusin ko ang alahas na 2 milyon ang halaga? Nagbibiro ka ba? Kuya Susan, pakinggan mo si ate niyan dahil sa kanyang kalagayan. Tulungan mo siya. Hindi. Talagang hindi. Dagdagan ang bayad? Hindi pera ang usapan. Prinsipyo ito. 10 milyon. Ayusin? Kaya kong kumpunihin? Eksakto? Talagang kaya kong ayusin. Kaya niya talagang ayusin. Tingnan mo ang kumpiyansa ng lalaking ito. Hindi niya kayang ayusin ang Heart of Ocean, di ba? Batang-bata pa lang ito. Mapaniniwala nga ba siya dito? Sabi mo, kaya mong ayusin. Hindi ayusin mo para sa akin. Huwag kang makialam sa iba. Baka ikaw pa ang masunog. Nakikita kita. Maganda naman ito. Huwag kang sumunod kay Jiang Nian. Sumama ka sa akin. Gagawin kong maayos buong buhay mo. Di ka magkukulang sa pagkain at damit. Wala kang problema sa mga pangangailangan. Talaga? Suchen, bigyan mo ako ng 10 bilyong yuan. Kung wala kang pera, huwag magpanggap na mayaman, pwe. Wala kang bilyon para sustentuhan ako. 1 minuto na lang. Kung hindi mo maayos ang lakas ng loob mong magyabang, layas, wag mong istorbohin ang negosyo namin dito. Sige, Jiang Nian, ihatid si Jiang Nian sa matanda. Ang puso ng karagatan ay nasira niya, patayin siya. Sige pa. Ayokong palisin. Suchen, anong ginagawa mo? Bilisan mo at ayusin. Hindi naman masamang mapagod. Kung hindi talaga, maghihintay ang miss. Ako mismo ang magmamassage sa'yo. Suchen, kung talagang imposible, ang 9 na rolyo ng Longzi ay hindi mo na maayos. Unahin muna natin ang problema ni Nian. Ang dali-dali niyong magsalita. Gusto ko sana, pero... Imposible. Halika, isusuot ko na ito para sa'yo. Bulaklak na namumukadkad sa pagbagsak ng balyena. Puso ng karagatan. Ayos na talaga ito. Salamat. Shihuakay ni Chingwo, paano mo ako sinasamantala? Babayaran kita balang araw, di makakita ng girlfriend? Ako ang magiging girlfriend mo sa hinaharap. Hindi pwede yan. Para sa isang puno, ibibigay ko ang buong kagubatan. Akala mo tanga ako? Imposible niyan. Talagang imposible. Kahit walang gamit, kaya kong ayusin sa ilang minuto. Peke talaga ito. Peke ang puso ng karagatan. Hoy! Anong ginagawa mo? Lumabas ka? Tungkol sa puso ng karagatan na ayos na ito? Umalis ka. Gusto mo pang kunin ang mana ng girlfriend ko? Karapat dapat ka rin
Maghintay ka. Sa amin mapupunta ang pamilya Jiang. Pababayaan kita ngayon. Tara na. Uy, tanda mo, hintayin mo ako. Berde na aso yan. Suchen, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Di ka nila mabubuhay. At tayo, ang aming pamilya Lin, hindi basta-basta mapapahamak. Suchen, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Hindi ka nila aapihin. Lalaki ako, hindi nila ako kayang apihin. Akala ba nila pushover ako? Anong maganda sa pagiging mayamang pamilya? Maghintay lang ng ilang araw, pagbebenta ng repair points. Ako mismo ay isang mayamang pamilya. Medyo pagod na ako. Una na akong aakyat para magpahinga. Kayo na ang mag-usap. Tara na. Di ba may nagsabi lang na magpapamasahe ka sa akin? Dahil iniligtas mo si Nian, si Binibini, ako na nga lang ang magpapamasahe. Anong ginagawa mo? Tara na nga. Huwag kang nakatigil sa iisang posisyon. Ikaw na ang umakyat. Oh, ganyan nga. Ganyan mismo. Ang sarap talaga. Pusi, nagtatrabaho ka ba nun sa mensahehan? Ang galing ng teknikang ito. Suchen. Singer, sa nagdaang mga taon, ang pagpapaandar sa'yo ng Su Group na kasagabal. Singer, hindi pagod. Kung hindi mo ako inampon nun, baka namatay na ako sa gutom sa kalsada. Wala sanang karangalan ngayon. Kahit ipaubayan niyo ako kay Ji Suchen, maging child bride, hindi ako magrereklamo. Suchen. Anong Konchen? Nasaan ka na? Fubo, hindi pa ba nahuhulog? Gino. 10 taon na ang lumipas. Hinanap namin sa buong Xiangjing, Magic City, Wadu, pati sa palibot. Wala pa ring balita tungkol sa binata. Yusu, tingnan niyo. All things sword. Ang Wanwu ring ay nakagagawa ng kayamanan mula sa basura. Kahit bigla itong nawala, ang lakas ng singsing na ito ay ma-activate lang ng pamilya Su. Baka naman si Chener na, o nga, umaga na. Na-activate ang Ring of Everything. Bilisan mo. Sige na. Fubo, sundin ang mensaheng ito para mahanap. Opo. Chener, ikaw ba yan? Na-activate na ba ang All Things Ring? Nabalitaan ni King Shui mula sa Lin's firm mo, katunggaling Lu Enterprises, ay nagbukas din ngayon. Eksakto. Pangit na plaster. Di matanggal-tanggal. Gusto lang nila gamitin ang Lin's maging numero 1 firm sa Kangcheng. Magandang panaginip yan. Pero, salamat kay Xiao Chen na itulong ko sa Lin family ayusin ang Longxi, kaya yang batang yan sa Lu hindi magtatagumpay. Ate Nian, panoorin mo lang. Mga bisita ngayon sa Lin's Antique. Mas marami kaysa sa Lu Enterprises. Mas marami talaga. Sige, inaabangan ko to. Bakit hindi? 2 painting pa. Aayusin ko rin bilang regalo sa pagbubukas ng Lin Group. Talaga? Suchen, maraming salamat. Warner, bilisan mo. May konsensya ka pa pala. Anong pinagsasabi mo? Anong konting konsensya? Mabuti ang konsensya ko. Kung hindi, paano ko kay Miss Jiang magpapanggap na boyfriend? Tinulungan ko rin siya sa Heart of the Ocean. Nagbayad ba sila? Ano ba yan? Malas. Nakaka-offend pag pera usapan. Ayusin ko muna ang painting. Hintayin natin to. Diyos ko. Malinaw na snow, may mas... Ang pinakabagong balita mula sa amin, ang 2 kilalang kumpanya sa Kangcheng para sa kalakalan ng Cultural Relics ay magdaraos ngayon ang opening banquet ng sabay. Ayon sa balita, ang Cultural Relics, ang Lu Enterprises na tinawag na Town Store Treasure ay sinuri ang mga eksperto bilang isang pambihirang cultural relic. Ang halaga ay tinatayang 300 milyon. Ate, ang Xingxi Longxi 9 Scrolls, bawat volume ay 20 milyon. Kahit 5 volume na nakumpirma ni Xiao Chen ay 100 milyon. Kahit isang kumpletong Dragon Seed 9 Rolls ay 180 milyon lamang. Gusto ka talagang lubugin ang Lu Enterprises. Ano na ang gagawin natin? Ipagpaliban ba ang opening? Hindi.
Kung uurong tayo ngayon, ang kultura sa Kangcheng ay pamumunuan na lang ng Lu family para manatili tayo dito. Kailangan nating makipagsabayan sa Lu Enterprises. Pero ano? Hindi ba Lu family lang yan? May paraan ako para daigin natin ang Lu. Nakumpleto na ang pag-aayos. Xiaojin, seryoso ka ba? Suchen, seryoso ito. May paraan ka talaga. Ang Lu Group ay kalaban ng Lin Group natin kung talagang may paraan ka para mapauna ang Lin Group sa Lu Group. Bibigyan kita ng masahe ng 1 buwan. Gusto kong gawin ito. Pag-aayos nitong 2 painting. 2 araw kong aayusin ito. 2 milyon lang? Kung may oras at kakayahan ako, milyonaryo na sana ako. Ang gagandang babae talaga, nakakasakit. Anong magagawa ko? Aayusin ko. Pagbati host, makakalikha ng mga kayamanang daan-daang milyon ang halaga, gawing kayamanan ng basura 1 pang beses kada araw. Meron palang ganitong magandang bagay. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Talaga? Meron talaga akong paraan. Lamang. Talaga? Ako lang ang may paraan. Kuya Suchen, ikaw ang pinakamagaling. Basta matulungan mo kami. Siri, ikaw ang pinakamagaling. Magsamassage ako sa'yo ng 1 buwan? Hindi. O 2 buwan. King Shui, itong dalagitang ito, akala ba niyang kaya niya gumamit ng ganitong pakulo? Alisin natin itong manhid sa pera. Heto ang 10 milyon. Basta sabihin mo lang, madadaganan ng Lu Enterprises. Babayaran kita mamaya 10 milyong dolyar. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi yan ang punto. Ang ibig kong sabihin, meron ba ang relikya mismo ay napakahalaga. Pero ngayon ay basura na. Ibig mong sabihin, kayang-kaya mo sa sariling abilidad, aayusin mo isang bagay na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ibig mong sabihin, gumagaling ka sa sariling kakayahan mo, ayusin mo ang bagay na nagkakahalaga ng 300 milyon. Tama nga. Sige, ganitong mataas na antas na relikya, kahit maging basura na, nasa museo pa rin, hindi maabot ng karaniwang tao. Kilala ko ang curator ng Zaixing Museum. Mabuti ang relasyon namin, baka ibebenta niya sa akin ang mukha niya. Hoy, Yaya, gawa ka naman ng paraan. Ganun ba? Kanina mo pa sinasabi. 2 buwang masahe? Kasama ba yon? Siyempre naman, basta tuparin mo ang pangako mo. Kahit 2 buwang masahe, kahit painitin ko ang kama mo, gagawin ko rin. Sige, usapan na yan. May isa lang sa Star Picking Museum, relikyang nagkakahalagang 500 milyon yuan at hindi alam ang gagawin dito. Nabili ko na. Tara na, ano pang hinihintay mo? Pumunta tayo sa Zaixing Museum. Alis na. Hoy, hoy, hoy. Bakit ka nagmamadali? Gusto mo lang painitin ang kama ko? Kung magaling ka talaga, sige. Kung hindi mo magawa ng maayos. Hoy, ikaw na bata? Sino ang pinagbabanatan mo? Ate Aya. Ikaw ang nandito, nene. Nasaan ang ate mo? Pumunta ang ate ko sa trading house ng mga artifact para maghanda sa pagbubukas. Tway. Kumusta? Ako ang dalubhasa sa pag-aayos ng mga sinaunang bagay. Si Suchen. Kamusta? Ako ang curator ng Zaixing Museum. Oriental na siya, Air.
Sa iyo, talagang ganoon. Diyosa ng pagpapanumbalik ng World Heritage. Ateya, ito ba ang lalaki? Kahit medyo mayabang siya, ang galing niya sa pag-aayos ay napakataas. Taas. Gaano ito kataas? Sa pagkakaalam ko, sa buong China, wala ni isang tagapag-ayos ang makakapantay sa kanya ang antas ng kanyang pagkukumpuni. Kahit pa si Uncle Jiang ang tumingin, hindi niya ito madidetect. Ang ibig mong sabihin, ang appraiser ng inyong pamilyang Lin na si Jiang Xuanwen o Jiang Bo? Oo. Si Jiang Bo ay kilala sa mundo ng mga relikya bilang dalubhasa sa pagtatasa. Kahit ang mismong si Jiang Bo. May tunay nga kayang talento itong lalaki? Ano pang hinihintay mo? Magsisimula na ang pagbubukas. Tara na. Paalam, Yaji. Nakakaintriga, gusto kong masubaybayan ang kakayahan nitong lalaki kung totoo man o hindi. Natapos na ang seremonya ng Pamilya Lu. Bakit nandito pa ang Pamilya Lin? Wala namang kilos na nagaganap. Malamang naghahanda pa rin sila. Nabalitaan ko na ang kayamanan ng Pamilya Lin, ang 9 Scroll of the Dragon Prince, ay naayos na. Halagang 100 milyong yuan ang kayamanang ito. Tumigil, 100 milyon lang. Kanina pa, ang Pamilya Lu nagpakita ng 300 milyong dolya na Hua Long Dianjing. Kahit naayos ang Long Zijujuan ng Pamilya Lin, hindi pa rin kayang pantayan ang kayamanan ng Pamilya Lu. Bakit hindi pa sila tapos? Sabi mo, sa maikling panahong ito, ipapakita ng Pamilya Lu ang kanilang kayamanan. Para maghambog, kung talagang malalampasan nito ang Pamilya Lin, ano ang gagawin natin? Kukunin lang naman ang isang bagay. Hindi naman dapat magkaproblema. Xingxue, ang daming reporter na nanonood. Kung talagang malulupig ng Pamilya Lu ang Lins at mawawala sa spotlight, wala na tayong pag-asa. Tatawagan ko si 1R para tanungin. President Lin, sarado na. Paano tayo makakapag-negosyo? Ipangulong Lin, kapag lubog ng araw ay palapit na. Ang seremoniya ng pamilyang Lu ay matatapos na. Hindi pa kayo nagbubukas. Lu Xiao, sa harap ng 300 milyong huling seryo, paano siya si Lin Shi magpakita? Siya nga pala, ang pinakamahalagang yaman ni Lin ay ang 9 na Dragon Sun Scrolls. 19 na volume ay 100 million lang. Pangahas silang tumayo sa harap ng Diyos. Nagpapanggap na eksperto. Sila'y takot na takot sa Lu Enterprises. Ayaw magbukas ng negosyo. Pangulong Lin, narinig ko nga, meron ba kayong ekspertong makakumpuni ng Dragon Scrolls? Ipalagay mo siya sa akin. Ang pamilyang Lu ay maraming sira na relikya na kailangan ng eksperto. Lu Xiao, ang ekspertong makakumpuni ng Dragon Scrolls ay dapat mapunta sa pamilyang Lu. Tanging Lu Enterprises ang makakapag-alaga sa ganitong dakilang tao. Ang kakapal talaga ng mukha. Galit na galit ako. Nagnanaasa pang kunin si King Xue sa'yo. Yung Wang Shipa, saksakan ng kapal, kakalabas lang sa pamilyang Lin. Nakipagsabwatan na sa pamilyang Lu. Pero yung si Su Chen na yun, mukhang pera din. Hindi niya gagawin yun. Hoy Kinhue, marunong naman si Mu Chen. Baka maligtas niya pamilya ninyo. O kaya, pakasal ka na lang sa kanya. Ano ka ba? Presidente Lin, mas mabuti po pakilabas na yung dakilang taong yon, ha? Di nyo kakayanin ang ganong klaseng tao. Ang Lu Enterprises, ang tunay niyang tahanan. Gusto nyo akong tanggayin, di ba? Ipakita nyo ang sinseridad ng Lu Group. Tingnan natin. Anong gusto mong makita? Gusto mo akong kunin, no? Ipakita mo ang iyong intensyon at pagiging tapat. Kailangan mong patunayan. Ano ang may iaalok mo sa akin? Lu Xiao, siya ang hinier ni Lin, eksperto sa pag-aayos ng mga artifact. Napakabata para maging ekspertong restaurador. Kaya niyang ayusin ang 9 na spiral ng dragon. Kukunin mo ba ako o hindi? Kung hindi mo ako kukunin, aalis na ako. Wala kang mapapala sa akin. Anong pinagyayabang mo? Ikaw, kukunin kita. Seryoso? Ganun ba? Ito ang deal. Paano si Lin Fupo? Paano si Qianhe? Binigyan niya ako ng 10 milyon. Kung gusto mo talaga akong kunin, dapat mas mataas sa kanyang alok. Walang paligoy-ligoy. 100 milyon. 100 milyon. Pupunta ako sa grupo mo bukas. Hindi si Su Chen, nangako ka muna sa amin. Una mong ayusin ang 9 na rolyo ng Longzi. 4 na lang ang natitira. Madali lang yan. Kailangan kong magplano ng maaga para sa kinabukasan.
Xiao Chen, masamang kasama ang angkan ng Lu, huwag kang makikipagsabuatan sa kanya. Lu Chen, 100 milyon, kaya ko yan. Ang yabang mo, yang angkan ni Lin, kaya bumili ng bilyon. Kung hindi mo, ipagbili ang 9 na rolyo ng Dragon Seeds. Tol, 100 milyon, ibibigay ko sa'yo. Pero may isang kondisyon ka. Aayusin mo ang 10 cultural relics. 100 milyon ang halaga. Kumuha ng ekspertong mag-aayos ng Dragon Sun 9, dalubhasa sa restoration ng relics. Yayaman ako. Seryoso, Master Lu, 100 milyon kada buwan, iscan mo para ma-transfer. Sige, ita-transfer ko. Sandali lang, anong sinabi mo? 1 buwan. Tama, 1 buwan, 100 milyon, walang problema. Pag-isipan mo, 10 piyesa sa 1 buwan, napakahalagang kayamanan. Diba? Ikaw, wala ka namang pera, hindi mo kaya? Si Ginoong Lu ay mabuting kapatid. Sino ang kapatid mo? Huwag kang magpanggap na close. 100 milyon bawat buwan, 1.2 billion bawat taon. Hindi ganoon kalaki ang assets ng aming Lu. Hindi ganoon karami. Ang Lu Group nyo, hindi kayang bayaran ng 100 milyong yuan? Dapat sinabi mo ng maaga, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Nasayang lang ang saya ko. Anong pinagsasabi mo? Hoy, wag mo nang subukan ang swerte mo. Malaking karangalan na gusto ka ni Ginoong Lu. Huwag kang magmalabis. 100 milyon kada buwan. Sino ka ba, Su Chen? Karapat-dapat ka ba sa presyong ito? 100 milyon lang ang halaga ko. Teka, isipin mo, ako kada buwan, kayang ayusin ang 10 larawan, ang Dragon Sun 9 rolls na kayamanan. Yan ay 1 bilyong yuan. Sisingilin lang kita ng 100 milyon buwan-buwan. Pag-isipan mo, hindi ba sulit iyon? Mukhang hindi naman ganun kalaki. Si Ginoong Lu, huwag kang padala sa kanya. Sabi niya kayang ayusin ang Longzi Jujuan. Totoo ba yon? Nakita ko na. 2 volume lang ang naayos niya. Paano yung iba? Sansevieria Trifasciata at 7 iba pa. Ang liit ng bibig mo, ang lakas ng loob. Halika sa taas. Ito man ang kayamanan ng tindahan ni Lin Longzi Jujuan. Naayos talaga. Ang galing. Hoy, Lucio, kumusta ang siyam na rolyo ng Longzi? Naayos ko na ang 3 diyan. Ang iba, saglit na lang matatapos. Gusto mo bang tingnan para i-verify ang pagkatotoo? Ano naman, kahit maayos mo man na yan, ang yamang pampamilihan ng mga Lin, di makakaiwas sa kapalaran ng angkan ngayon. Narito na si Ginoong Lu, ang angkan ng Lin, ay tiyak na mabibigo ngayong araw. Tama si Ginoong Wang, mamaya ang mga antigo sa Kangcheng sa mga Lu mapapasaulo, kahit 9 na beses mo pang pagulungin, kumpleto na ang ayos. Malayo pa sa sapat, sa kamay ng Lu Enterprises, huling pagsasinyas. Kung maayos nga ito ng batang to, ang klaseng antigong ito, ang 1.2 bilyong yuan kada taon sa kanya, ay siguradong tubo. Sige, bibigyan kita ng 1.2 bilyon. Hindi pwede. Tinawag kitang kapatid kanina, pakikisama lang ang presyong yon. Di mo man lang inintindi ang samahan. Siyempre, iba na ang presyo ngayon. Magkano ba ang gusto mo? 1 bilyon. Hoy paslit, niloloko mo. Nagloloko ka sa akin, di ba? Di ba eh? Saan ako kumuha ng lakas na lokohin ka? Batay lang ito sa presyo ng pamilihan noon. Ang halaga ko ngayon ay 10 bilyon. Su Chen, hindi ko inakalang may ganitong sikreto ka. Nakakagalit talaga. Pangahas kayong tumawa mga Lin. Kung ang pamilya Lin ay walang maipapakita ngayon na katumbas ng aking larawan, isang kayamanang hindi kayo makakapagbukas ng inyong negosyo ngayon. Ang basurang ito na gustong ipilit sa amin, Lin Shi, ang pangarap ng mga Lu, ay mabibigo. Basura. Tinatawag niyong basura ang Lu Enterprises na 300 milyon. Ang huling pagkilos mo'y kalat. Sige, titingnan nating mabuti ito. Masdan nyo. Paano? Nasabi ninyong kayo ang kayamanan ng Luz? Kalat lang kayo. May problema. Na talagang naayos na. Tama si Warner. Ang galing ng restorasyong ginawa niya. Mas mataas pa sa inaasahan ko. Kung kaya niya ito, yung mga relikya sa museo ko na walang mapaglalagyan ay may pagkakataon ng maayos. Nagpapasikat ka ng kalat, walang hiya ka. Naalala mo, mula ngayon sa Kangcheng na ito, ang Lu Group nyo, Genrenlin Group, dapat magpakumbaba kayo.
Kilala ko ang kayamanang ito. Dati itong galing sa Star Picking Museum. Isa ito sa mga pambansang kayamanan. Pero dahil sa sira ng tao, nawala na ang orihinal na halaga. May nag-ayos na nito ngayon. Karaniwang eksperto sa restorasyon ay hindi kayang ayusin ito. Baka naman, siya ang dalubhasa sa pag-aayos ng museo. Mga kababayan, ang Dragon Sun 9 Rolls ay isa lang sa mga kayamanan ng Lins at ang kristal na mamba na ito ang pinakamahalaga. Bukas ang Lins ko ngayon. Lahat ng relikya sa tindahan ay dekalidad. 10 beses na bayad sa peke. May 10% diskwento ang lahat. Mabuting pagdating sa aming tindahan. Pakiusap. Pulutin mo. Aray! Okay ka lang ba? Berde balahibong aso? Hindi, nag-iba na. Dilaw ang buhok mo. Walang libre. Suchen, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, yung masamang plano niya, matutuloy sana. Wag puro salamat. Masahihin mo ako. Wag mong kalimutan yung dalawa. Pisilin mo lang. May isa pang bagay. Nakalimutan mo? Ano? Di mo ba sinabing magpapainit ka ng kama ko? Nakalimutan mo? Anong painit ng kama? Kailan ko yun nasabi? Tingnan mo, lalong sumasama ang mundo tao'y hindi na nakaugalian. Bakit di kasali yon? Kabutihan? Yung inayos din ni Shu para sa'yo, maglipat ka ng 10 milyon sa account ko, ilipat mo sa account ko, pagod na ako sa buong araw, magpapamasahe at magpapaligo ng paa ako. Teka, ang sinabi mo kay Luchange kanina, totoo pa ba yon? Yung tungkol sa aplikasyon? Oo, bibigyan kita ng 100 milyon kada buwan. Tutulungan mo akong ayusin ang Star Museum, pag-aayos ng mga cultural relics. Nagloloko lang ako sa isang tanga. Ate Yair, hindi ka gaganon? Seryoso ka ba? Seryoso ako? Sasahuran kita ng 100 milyon kada buwan? Gusto mo ba o hindi? Gawin na natin. Hindi tatanggi ang tanga sa pera. Pero kalimutan na yung 100 milyon. Pwede tayong gumamit ng ibang paraan para magkasundo. Anong paraan? Simula ngayon, ikaw mula sa Star Museum, paano ang pag-aayos ng bawat cultural relic? Sisingilin lang kita ng 10% ng halaga nito. Ano sa palagay mo? Sige, gawin natin to. Simula ngayon, magiging employer-employee tayo. Nakaantabay ka sa tawag ko? Ako ay medyo pagod ako ngayon. Magpapahinga at magpapamassage na ako. Umakyat ka na. Sige. Po, nahukay na ng binata. Ano? Fubo, sigurado ka ba dyan? Sige, nasa kamay niya ang singsing ng lahat. Sige, magpatuloy sa pagsiyasat. Alamin kung saan pumunta ang binata. Amo, kung tama ang hinala ko, nasa lungsod ng food spa ang binata. Nasakop ni Fubo ang mga food spa sa Soup City. Lahat ay mapapa sa akin. Mamaya, para lang sa binata ang serbisyo. Opo, amo. Hoy, Xiao Chen, kailangan mong pumunta bukas. May napakahalagang kayamanan. Kailangan mong ayusin ito. Ngunit espesyal ang kayamanang ito. Ipapaliwanag ko ng detalyado. Sige, walang problema. Magbayad na. Magkano? Binabati kita sa pagkapanalo ng premyo. May malaking promo ang aming tindahan at random na napili ang isang customer na bibigyan ng gold card. Ito po ang gold card. Simula ngayon, libre na ang lahat ng serbisyo namin. Dahil kayo ang naging ika-666 na customer namin, binabati namin kayo. Hindi ko inasahang swerte ito. Ito ang gold card ng tindahan. Ingatan ninyo po. Hoy, hoy! Di ko inakalang may ganito yung mangyayari sa akin. Libreng masahe at foot bath na ako. Ang ganda. Boss, masayang-masaya si Young Master at umuwing may gold card. Sige, sige. Bukas dalhin ko si Shinger sa Shangcheng. Maghanda ka. Iuuwi ko na si Chener. Opo.
Haywen, ang tagal na nating naghanap. Walang makaayos ng glazed pendant. Hindi na talaga maayos? Huwag magsali. Ayon kay Jair, nakahanap siya ng eksperto sa restoration, kaya nitong ayusin ang pendant. Kung maayos talaga nila ito, pasalamatan natin ng mabuti. Ayos. Yair, sabi mong may marunong mag-ayos ng glazed pendant. Totoo ba o hindi? Tita Liu, syempre totoo yan. Ipapapunta pa kita mula pa sa Beijing. Kung hindi totoo, Nasaan na ang eksperto? Wala pa. Tawagin mo para makilala namin. Kung maayos niya ang glazed pendant, magiging utang na loob ng angkan ni Ann. siguro tulog pa siya. Dumating na ang eksperto. Batang Lu Changge, nakita ko na ang puno ng angkan niyan. Tita Liu. Lu Changge, anong ginagawa mo dito? Narinig kong tumayo pa ang puno ng angkan, kaya dumalaw ako. May narinig ako sa paghahanap niyo. Ang ekspertong makakapag-ayos ng relikya. Ang angkan Lu ay may kakayahan diyan, kaya inanyayahan ko kayo. Ako si Liu Sanfeng. Salamat sa pagpapahalaga ni Master Lu. Espesyal na inayos ang glazed pendant. Lu Changge, inanyayahan ko na si Su Chen. Makauwi na kayo. Si Su Chen ay walang kwenta. Ang glazed pendant, isang pinakamataas na uri ng hiyas. Tanging si Master Liu lamang, ang dalubhasang tagapag-ayos ng relikya, ang makakapag-ayos. Isang batang hamak, anong klase ng pag-aayos ang magagawa niya? Naayos ni Su Chen ang halagang 500 million Python Sparrow Crystal Sculpture. Pwede bang kumonsulta ang matandang ito? Ang hirap ng pag-aayos ng crystal sculptures ay madali lang. Ang glaze ay may libu-libong detalye. Napakahirap talagang ayusin. Hindi ito biro. Sa tingin ko, pauwiin na natin siya para hindi mapahiya. Kung may tiwala ang master, subukan mo na. Tito Nian. Sige, 3 araw. 3 araw lang. Sa loob ng 3 araw, ilagay ng buo ang glazed pendant at ihandog ng buong galang. 3 araw? Biro lang? Anong klaseng walang kwenta ka? Kahihiyan ka? 3 araw lang ang kailangan. 3 araw? Sapat na ang 3 araw para ayusin ang 12 relikya. Pangahas. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob mo para magsalita sa akin ng ganyan? Kung nagtitiwala kayo sa akin, sa loob ng 1 oras, maayos ko ang glazed pendant na ito. Ito, mukhang mahalaga. 10% ng premyo. Mga 10 milyon dapat. 1 oras? Mabubuo mo ang glazed pendant sa 1 oras? Anak, nagbibiro ka ba? Mga eksperto katulad ni Master Liu, sabi niya 3 araw ang kailangan. Meron kang 1 oras? Lokohan? Magsalita ka. Akala mo ba ang pag-aayos ng relikya parang laro-laro lang? Su Chen, aminado ako. Magaling ka talaga sa pag-aayos ng relikya, pero kahit si Master Liu na eksperto, huwag kang magpanggap na may alam. Ito. Tita Liu, Tito Nian, siya nga pala yung sinasabi ko, dakilang eksperto sa pag-aayos ng relikya. Ano? Siya nga. Ang bata pa. Ano? Eksperto sa pag-aayos ng relikya? Siya lang? Tigilan na ang biro. Kung ayaw ninyong maniwala, okay lang. Di ko kailangang kumita ng 10 milyon. Teka. Nianshu at Liu, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Ito. Sige, subukan muna natin kay Master Liu. Kung hindi niya kaya, papuntahin natin ang binatang ito. Ibalot sa matanda, hindi ba't isa lang itong glazed na pendant? Madali lang yan. Dalhin ang mga kagamitan. Dahil malaki ang tiwala sa akin ni Master Nian, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Simulan na natin itong ayusin. Bigyan niyo ako ng 1 oras para makita ninyo ang resulta ng pagkukumpuni. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko sa inyo ang kumpletong Jadbi. Ibibigay ko sa iyo ang buong jade. Napunta ka rito ng walang kabuluhan. Okay lang.
Ako di. Dragon Sun 9 rolls at meron pang 4 na natitirang volume. Nasaan ka? Bumalik ka agad. 2 million lang ang ibinigay mo? Trato mo ba ang tao na parang hayop? Iwan mo dito. Talento, 2 million yan. Magandang ideya. Kumikita ka na ngayon. Ni hindi mo tinitignan ang 2 million. Diba? Naisip ko, gusto kong ipakasal sa'yo ang kapatid ko. Ha? Mali ang narinig mo? Ikinagagalak ko ang paglilingkod sa inyo? Kaaya-aya? Paano ako magrereklamo? Mabuti yan. May nag-alok ng dobleng presyo. Bibilhin ko ang Dragon Sun 9 volumes ng Lin. Susubukan kong ayusin sa 2 araw. Ipapadala natin pagkatapos. Makinig kayo, tiyak natutuparin ko ang misyon, ang pagpapakasal ng kapatid mo sa akin. Ayos, may nagpapadala pa ng manugang na babae ngayon. Kailan ka naghihintay? Pag-usapan natin ang 1 bilyon. Hoy. Ang demonyong babaeng ito, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hintayin mong umuwi ako't papaluin kita. Ang niebe ay hindi para sa'yo. Ano sa tingin mo sa kapatid ko? Ate Yair, hindi bagay. Kinong Liu. Si Kinong Liu na ito ay aming inarkila ng pamilya Lu. Nang malaki ang bayad, huwag kang mag-alala, Gino. Ilagay mo ang iyong puso sa tiyan. Kinong Liu, ikaw. Tapos na. Talagang tapos na. Iwin, ito na lang ang tanging relikya ng aking inang iniwan sa akin na wala na ang lahat. Ginoong Liu, paano mo ito ipapaliwanag? Paano kung sabihin kong aksidente lang ito? Naniniwala ka ba diyan? Nakakagulat na aksidente. Bilang isang world-class na restorador ng cultural relics, nagkakaroon pa ng ganitong simpleng pagkakamali. Pamangking Lu, alam mo noong huli, nabasag ko ang glass pendant. Paano ko ito inayos? Hindi na. Inalis ang sanga ng Shenjiang. Buong angkan ay winasak. Hindi yun niyan. Kanya lang itong sariling gawa. Walang kinalaman ang angkan nating Lu. Wala itong kinalaman sa angkan natin. Punong niyan. Nadulas lang ang kamay ko. Hindi ko kasalanan. Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Halika, arestuhin mo siya para sa akin. Shenyang River. Ipatawad mo ako. Tumigil ka sa pag-iyak. Kahit baligtarin ko ang buong mundo, makakahanap tayo ng mag-aayos ng glass pendant. Hoy, sabi nila ikaw ang dalubhasa sa pag-aayos ng mga relikya. Pwede mo ba ayusin ang Liuli pendant? Binata, kung maayos mo itong glazed pendant, babayaran kita ng 100 milyong yuan. 100 million? Hindi. Siya ay walang duda. Isang walang karanasan. Pwede kang magpadala sa kanya. Ginoong Year, itong batang to, ang kanyang kakayahan ay mas masahol pa sa akin. Kahit ako hindi maayos, paano pa siya? Ginoong Year, huwag kang maniwala sa kanya. Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin walang makakaya. Ikaw lang naman ang hindi marunong, ewan ko, ni hindi nga makapaghawak. Su Chen, ang jade pendant na to ay nabasag. Maaayos pa kaya? Sa pagkakabasag na ganito, napakahirap ayusin para sa ordinaryong tao. Imposible itong ayusin. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, bigyan nyo lang ako ng 1 oras. Kaya kong ibalik ito sa datingan nyo. Talaga? Kaya mo ba talagang ayusin? Talaga? Agaw diliryang jade pendant, nabasag na ng pira-piraso, naging basura na lang. Kahit na dumating man ang dalubhasa ng bansa, wala pa ring magagawa. Baguhan lang yan. Paano mo nasabing maaayos yan sa 1 oras? Yearhead, huwag kang magpaloko. Mga sat-sat na walang kwenta ang pagpapanumbalik ng basurang ito. Panginoon ng mga artifact, hindi pa naisisilang, sabi niya, maaayos sa 1 oras. Nakikita ko, nagbubulaan ka lang. Kung hindi lang ako natatakot mabigla kayo, hindi ko kailangan ng 1 oras. Kaya kong ayusin sa 1 iglap. Narito ang 100 million. Kapag naayos mo ang glazed pendant, iyo ang bilyong ito. Kung hindi, ako, kailangan ko ng sariling lugar. Sana habang nag-aayos ako, walang manggugulo sa akin. Hindi ko maipapakita ang kakayahan ko. Baka ako'y mahuli sa pag-aaral ng mga hiwaga. May restoration room ang museo. Tara na, ililibre kita papunta. Hoy, ikaw. Huwag kang kabahan. Sa loob ng 1 oras, kapag hindi ko naayos, isusuko ko ang ulo ko. Tapos na medyo mabilis lang. Tapos na kain tayo, dinner na to. Magmotor tayo.
Ngayong gabi, pwede mo ring sabihan si One Air na mag-init ng kama ko. Tama. At si Ate Yair, Hiwen, sabi mo yung lalaking yon, kaya talagang ayusin ang glazed pendant? Oy, siguro. Dapat hinayaan ko na lang yung lalaki. Subukan na natin. Kung hindi, hindi sana nasira ng ganyan ang Liuli pendant. Ngayon, lalong tumaas ang hirap ng pag-aayos. Hindi ako naniniwala. Mga bagay na hindi magawa ng matanda. Yung mabuhok na batang yun, kaya niya yan. Sinasagot ko ang salita ko ngayon. Kung maayos niya ang Liuli pendant, luluhod ako agad sa harap niya. Magiging estudyante ko siya. Kung talagang naayos na, kung ang glazed pendant ay tunay na nayupi, itong batang to ang nakaayos, ang pamilya Shangjing niyan ang sandigan niya. Sa relasyon niya sa pamilya Lin, wakas na, Kaming Lu Enterprises, walang darating na araw. hindi ako naniniwala. Itong batang balbas sarado, paano mas magaling mag-ayos kaysa ako pang matandang ito? Kaho. Dapat may paraan. Tama ka, si Master Liu ay dapat malakas. Hindi siya magpapalampas. Dito sa kanya... Tupari ng misyon? Yun nga, kahit hindi siya patayin, sirain ang kanyang Liu Jade pendant. Hindi. Ako si Liu Sanfeng. Nais kong maging estudyante ni Master Su Chen. Master Su Chen po sana. Akuin ninyo akong estudyante. Su Chen na Panginoon, tanggapin mo akong estudyante. Oh, wala dito sa script. Eto. Uy, dito. Dito niyan, ano? Ang batang espesyalista sa pag-aayos ng artifact, tangang makikipag-away sa kanya, matalino, nagsisimula na akong magsanay. Kamusta ka na, Lolo? May pangitain. Maging estudyante mo ako, kaya kong gawing kayamanan ng basura. 1 segundo lang ito. Anong maituturo ko sa'yo? Walang estudyante? Guro, noon, ang tanda ko'y tanga. Ngunit ngayon ako'y nagmuni-muni. Patawarin mo ako. Pumunta ka at manatili. Sige. Hiwen, tingnan mo, naayos na ang relikya ni nanay. Naku, naayos nga talaga. Kahit walang kapintasan. Isa kang tunay na dalubhasa. Sabi ko, maaayos ko ito dati, hindi ka naniniwala. Ngayon. Oo. Minaliit ka namin. Ito ang tanda ng aming pamilyang niyan. Pagpunta mo sa Shangjing, dalhin mo ang mga tandang ito. Pumunta ka sa amin. Su Chen, tama ba? Simula ngayon, tatawagin na kitang Xiao Chen. Ngayon, ikaw at si Yair, tawagin niyo kaming tita at tito. Sige, Tita Liu. Tito niyan. Xiao Chen, may kakayahan kang ganito. Di dapat sa maliit na lugar, tulad ng Kang Cheng tumira, pumunta ka sa Shangjing para makakita ng mundo. Tama? Kahit sa Beijing, wala kang katulad. Dakila ka sa pag-aayos ng mga artifact. Siyempre, maliban sa misteryosong Shangjing Overlord na pamilyang Su, sabi nila, kaya ng pamilyang Su gawing kayamanan ng basura. Di ko alam kung totoo. Gawing kayamanan ng basura? Pamilyang Su? Sige, tapos na nagmamadali kaming umalis. Maraming bagay na naiwan. Kailangan naming ayusin. Tito niyan, Tita Liu, ingat kayo. Magkita tayo sa Shangjing. Sige. Hoy, ikaw, swerte mo talaga. Binigay ni Tito niyan ang lahat ng to sa'yo. Ang bagay na to? Astig ba? Siyempre, oo. Tiyo niyan at Tia Li, walang anak at walang magmamana ng malaking negosyo. Kaya banta niya ang makakuha nito
ay magiging ampon ng pamilya niyan, mangyayaring maging siya lang ang tagapagmana. Ang ibig sabihin, ako ang lahat ng salinlahi ay tagapagmana. Pwedeng intindihin mo ng ganito. Basta hawak mo ito. Sa buong Xiangjing, liban sa pamilya Su, walang manghahasong tao. Pamilya Su, Xiangjing Pamilya Su? Ang singsing na ito ay hindi pangkaraniwan. Maaring ganito ang paliwanag. Baka may kinalaman sa pamilya Su, mukhang kailangan kong pumunta sa Xiangjing. Marahil ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Su! Guro, pakiusap. Tanggapin mo ako. Matandang loko, anong ginagawa mo? Kanino ka nagsusumamo? Hindi sa'yo? Tumayo ka na? Hindi ko kaya. Kung hindi mo ako pangakuan, hindi ako titindig. Sige, kukunin kitang estudyante. Sige, tatanggapin kita bilang estudyante. Bigyan mo ako ng 100 milyon. Guro, ito ang mga binuo kong relikya at mga naipong pera. Kabuuan ay 130 milyon. Tanggapin mo ito. Ang galing mo talaga. Sige, kung gusto mong maging apprentice ko, pumunta ka muna sa Linz Museum ng 1 taon. Pag-isipan kung official na tanggapin bilang estudyante. Sige. Yung ekspertong restorer na parang hari, halos nandito na lang. Oo nga pala, Sis Yair, kailangan kong umalik na. Ayusin ko yung Dragon's 9 Rolls. Ganun ba? Sa susunod, ikaw magmamana ng Star Museum. Kung may mga artifact na kailangang ayusin, tawagan mo lang ako. Sige. Tama nga, ang glass pendant na yan ay 300 million. 10% ay 30 million. Ipapadala ko sa iyo later. Hindi na kailangan. Hindi ba binigay na ni Tito niyan? Iba yon, siya yon, ako naman ako. Tulungan mo si Tita Liu sa glazed pendant. Ako ang tagapagmana ng Star Museum. Bibigyan ka rin ng Nian family. Hede, tanggapin mo na ng walang duda. Sige, eto na mismo. Salamat, Sis Yair. Alis na tayo, walang padala. Itong batang to, ang swerte ng 2 taga-Linz. Sa ilang araw lang, nakakuha sila ng 100 milyon. Sabi ni Waner, kapag umabot ako ng bilyon, papakasalan niya ako ng kapatid niya. Hindi ko alam kung totoo. Bahala na, seryoso kong tatanggapin. Bata, anong kotse ang nakaparada dyan? Gusto mong mamatay? Bakit ikaw pa? Hindi, ikaw ang unang bumangga, tapos ako pa ang sisisihin. Sadyang makitid ang daan, baba ka ng kotse. Gusto mo pang tumakbo? Wala kang takas, tara na. May nakakaalam pa palang umuwi. Kung hindi alam ng iba, akala ko nasa spa ka na naman. Paano mangyayari yon? Ang salita ng isang lalaki, hindi nababawi. Sabi ko, tutulungan kitang ayusin itong Dragon Seed. Tiyak na maayos ko to. Sige, kung nakabalik ka na, bilisan mo nang ayusin ang natitirang scroll. Naghihintay pa ang susunod na bahay. Nakuha na. Kaya kong matutulungan kita sa ang 9 na roll ng Longzi ay naayos na. Pero, masakit ng bahagya ang baywang ko. Ang likod ko rin ay medyo nananakit. Kung may magmamasahe sa akin, baka matapos ko to ngayong gabi. Ang kulit mo. Diin. Ako na ang magdiin. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Su Chen, lumabas ka rito. Si Su Chen, sabihin mo umalis siya rito. Jiang Fengjiangya, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilyang Lin. Nandito kami para kay Su Chen. Oo, si Su Chen. Paglabasin mo siya. Naghahanap kay Su Chen. Tumutulong siya sa amin. Wala akong oras sa'yo. Hala, ganito pala ang lakas. Hahaha, astig. Hoy, magsikap ka? Ayos ah. Oh, ito ang tunay na paggawa. Hoy, kaya ko tong gawin. Kaya ko rin na yan. Bakit hindi mo ako kinausap?
Palabasin niyo si Suchen. Nasira ang kotse namin. Bayaran niya kami. Oo, nakiusap ako kay tatay. Binili lang ito nung nakaraang buwan. 5 milyon ang halaga. Dali, palabasin niyo na siya. Hindi ba 5 million? Ako na ang magbabayad. Hala. May 5 milyon. Bakit ko ito ibibigay sa'yo? Dahil lang mong bigla kang huminto. Kaya nga may banggaan. Pulang trapiko yan? Bulag ka ba? Anong problema sa pulang trapiko dito sa Kangcheng? Malakas ang angkan naming Jiang. Kahit sino kayang banggain. Anong silbi ng pulang ilaw? Malinaw na ikaw ang may kasalanan. Bakit iniistorbo mo pa si Suchen? Mag-sorry ka na agad sa kanya. Hindi, sana ako nagkamali. Ilang taon na akong nagpupulang ilaw. Ganito na ako noon pa man. Si Suchen talaga ang may sala. Huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Minsan, isipin mo kung ikaw mismo ang may problema. Pagkatapos ng lahat ng taon, napabuti mo ba ang pagmamaneho mo? Seryoso ka bang nagdadrive? Ang pagsunod sa batas, trapiko, ay tungkulin ng bawat mamamayan. Anong diferensya ng pamilya niyong Jiang? Pwede bang gawin ng Jiang family ang gusto nila? Kaya ng angka naming Jiang ang lahat ng gusto namin. Gawin mo ang gusto mo. Ipapaabot ko ang sinabi mo sa tatay ko. Huwag kayong magulo dyan. Si Tito ngayon, hindi na kami kayang kontrolin. Sa totoo lang, kasalukuyan na kaming kasama ng Shangjing Su family. May kinalaman na ito. Angkan Su. Sama sa suporta ng pamilyang Su sa Shangjing sama ang angkan ng Jiang. Oras na para tayo ang mamahala. Ang hari ng Shangjing, ang pamilyang Su. Tanging ang pamilyang Su ang hari sa Shangjing. Paano mo nagawa? Makasalamuhan ng ganoong uri ng tao. Pwede ko namang sabihin sa iyo ang buong footbath city sa Kangcheng. Amin lahat yan. Dapat alam mo na to. Ano naman? Kahapon lang, dumalaw si Butler Su. Sinabing mahilig sa footbath ang binata ng pamilyang Su. Kaya binili ng Butler ang buong footwashing city ng Kangcheng. Kaya ngayon mayroon na kami ng contact information ni Butler Su. Bakit hindi mo makita ang maalamat na binata ng pamilyang Su? Paano kung balang araw magkagusto sa akin ang binata ng pamilyang Su? Baka magpakasal pa kami. Ang binata ng pamilyang Su sa Shangjing, mahilig din siya sa bath massage? May panlasa siya, katulad ko. Walang hiya, siya ang binata ng Shangjing. Paano ka makakapantay sa kanya? Ngayon natuto ka ng takot. Natatakot ka na. Bilisan mo at ibigay ang pera. Wala sa aking diksyonaryo ang salitang takot. Pamilyang Su lang yan, di ba? Gamit ang singsing na kayang gawing kayamanan ng basura. Matatagpuan ko rin ang paraan para magtayo ng imperyo na hindi papahuli sa pamilyang Su. Kahit ako pa ang magbayad, ikaw ang dapat magbayad sa akin. Ikaw ang unang sumalpok sa akin. Ang kotse ko ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan. Bibigyan kita ng sukli. Bayaran mo ako ng 10 milyon? Talaga, walang pera. Ipinagbili ko ang Footbath City. Hindi mo kayang 10 milyon? Akala mo ba tanga kami para pabayaan ang Su family na bilhin ito? Lahat ng foot massage parlor sa Kangcheng ay ibinigay sa amin. Ay, sa palagay mo galing kami saan? Contact details ni Butler Su. Ang mga iba't ibang negosyo ay umaabot sa 300 milyong yuan. Ibinibigay mo ng libre. Ano ang problema? 100 milyon lang? Basta may relasyon kami sa Su family. Pakakasalan ko ang binatang Su. Kahit 300 milyon, 1 billion ay handa kaming yalay ng buong puso. Muli, wag mong sabihing wala akong pera. Kahit meron ako, hindi ko rin ibibigay sa'yo. Kalimutan mo na ito. Hindi ito nasa'yo. Anong gusto mong gawin? Anong meron? Gago ka. Ano ang gusto mo? Sasabihin ko sa magulang mong tubusin ka? Sinasabi ko sa'yo, marunong ako ng martial arts. Leche ka? Ano ba yan? Puro salita lang ang mga iyan. Katawang winasak ng kagandahan. Nag-aaral ka pa ng martial arts? Pole dancing ba ang inaaral mo? Ikaw. Anong ikaw? Tumawag ka sa magulang mo. Kunin ang pantubos, kilos. Suchen, wakas mo na. Kakain ng magulang ko kasama ni Butler Su. Pag nalaman ni Butler Su na sinaktan ako, hindi siya magpapabaya. Butler lang siya sa tulong ng pamilyang niyan. Kahit malakas ang pamilyang Su, isang butler, hindi mo mapapabayaan ang pamilyang niyan. Diba? Waner, sige na. Pilhan mo ako ng toy gun. Hindi ko pa lubos na naunawaan ang kapangyarihan. Hindi ko pa ito nabubuo ng ganap. Hindi ko sigurado kung gagana. Bumili ng toy guns? Para saan yan? Siyempre, para takutin ang magulang niya. Akala mo susunod lang ang magulang niya magbabayad ng 10 milyon? Sige. Suchen, bumili ka ng toy gun sa harapan niya. Hindi ba masama iyon? Dapat patulugin mo muna siya. Hindi. Kung magsalita siya ng kalokohan, kukunin ko ang mga gamit niya. Hindi ko sinabi. Suchen, tapos kani, paparating na ang magulang ko. Gising na rin si Butler Su. Paparating na ang mga magulang ko. Dumating din si Mayordomo Su. May utang na 300 milyon sa amin. Si Mayordomo Su, hindi niya pababayaan ang kapatid kong manatili sa peligro. Kailangan mong magbayad ng 5 milyon. Hindi naman ganun kalaki. 5 milyon lang.
Hindi pa sigurado kung sino ang magbabayad. Hintayin mo na lang. Umalis ka sa daan. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Oh, hoy. Mukhang ang gintong singsing na ito ay kayang gawing tunay ang peking bagay. Ito ay isang uri ng paggawa ng kayamanan mula sa basura. Tigil. Para saan mo kailangan ng baril? Siyempre, para papuntahin ang mga magulang mo para magbayad ng pantubos. Katawa-tawa. Akala ko matatakot ang mga magulang ko sa peking baril, and saka nandito si Mayordomo Su. Hindi niya matatanto na peking baril lang ito. Tawa. Ngiti, anong pinagtatawanan mo? Gusto mong mawalan ng ngipin? Anak, huwag kang matakot. Nandito si Inay para iligtas ka. Inay. Anak, sino bang pumatay sa'yo? Ganito, sino? Huwag nang maghanap pa. Ako ang may gawa. Ikaw na naman, sinong nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Gaano ka kakapang para hawakan ang anak ko? Paano mo nagawang gawin ito sa anak ko? Paano mo hinampas ng ganito ang anak ko? Hindi kita papatayin sa hampas? Hoy, sampalin mo ako. Sa ganitong direksyon sampalin. Bakit hindi ka sumampal? Huwag kang matakot. Ang kamay ko sobrang steady. Hindi matatakot. Bata, itanong ko, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ba sinabi nitong babaeng to sa'yo? Sinabi kong magdala ka ng 10 milyong piso para tubusin ang paborito mong anak. Imposible yan. Bibigyan ko, 10 milyon lang naman. Hindi, tatay, nanay. Laro ang baril lang to. Huwag kayong paloko sa kanya. Hindi pwedeng ibigay. Ano? Magandang ideya. Walang hiyang bata. Mangahas na gumamit ng laro ang baril para lokohin ako. Jiang Xiao, kalimutan mo ang pangako mo sa akin. Pakarawalan mo na ang nanay at patatay, ibigay mo na lang ang pera. Ayaw mo rin makita ang pamilyang Jiang na masira. Akin na iyan. 10 milyon lang iyan. Kayang-kaya ng pamilyang Jiang. Hoy bata, ang lakas ng loob mong manantala, ang kapalit ay hindi mo kakayanin. Babalaan kita sa huling pagkakataon. Pakawalan mo ang anak ko o kung hindi. Sabi mo hindi talaga paputok si Su Chen. Sa tingin ko hindi gusto lang siguro niyang takutin sila. Waner, saan mo binili ang laruan baril na yan? Peke pala ang nabili mo. Hindi ko rin alam. Sige, ang usaping ito, naaalala ko. Ang 10 milyong ito, kunin mo na. Huwag mo na, abalahin pa ang live flower. Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbohin, matandang yan. At iba pa. Sandali. Su Chen, tapos ka na. Mang Su, narito na. Ako ang may hawak ng token ng pamilyang niyan. Siya'y isang katulong lamang. Hindi dapat isugal ng Jiang family ang pagalitin ng pamilyang niyan. Anak, ayos ka lang ba? Nanay, okay lang ako. Hindi ako makapayapa. Ngayong araw, talagang pagtuturuan ko itong batang to. Jiang Feng, maglakas loob ka. Matakot man ang iba sa Jiang family nyo, ang pamilya Lin ay hindi takot sa inyo. Kung gagahasain mo si Su Chen, ako ang una mong kalaban. Sir Su Chen ay sakop ng pamilya Lin, ang punong tagapag-ayos ng mga cultural relics. Subukan niyong galawin. At ako, Jo, wag mong kalimutan. Ang tatay ko na ngayon ang puno ng Jiang family. Huwag kang magpaka-inosente. Mula sa aming angkan, simula nang umangat ang pamilyang ang puno ng aming pamilyang Jiang ang tatay ko lang. Tama si Xiao yan. Nakikita ka ang Jiang family. Panahon na para magpalit ng pamumuno. Ikaw? Tio, wala akong oras ngayon para makipag-away sa'yo, bata. Nangahamon ka sa akin, ako na ang bahala. Ngayon mismo. Gusto mong turuan kita ng leksyon. Pag kumalat ito, nakatuwanan ako ng mga tao. Tagapangasiwa, Su, wag mo nang isipin. Yan! Isang basura lang yan. Iwan mo sa amin. Huwag kang madumihan ng kamay. Pag natapos na ako sa batang to, upo tayong muli. Pag-usapan natin ang proyektong Foot Washing City. Nais pangasiwaan ni tagapangasiwa Su Yung salamat. Tagapangasiwa Su.
Su Chen, mukhang nawawala na sa sarili. Anong halaga ng butones? Nabibili ba niya ng buhay mo? Mukhang desperado ka na. Ngayon mo lang naramdaman ang takot? Bakit hindi mo ginawa noon pa? Isang hamak na basurang tulad mo, sinaktan mo ang anak ko at tinakot kami. Nararapat ka lamang pahirapan. Su Chen, tapos ka na. Tagapangasiwa, Su. Dati yung hari ng mga sundalo. Kahit may baril ka, para kay tagapangasiwa, Su. Walang problema, tagapangasiwa, Su. Sumang-ayon ka na. Bakit sa mukha mo na Tagapangasiwa, Su. Maling tao ang nasaktan mo. Kapatid ko siya. Tagapangasiwa, Su. Ano ang ginagawa mo? Tagapangasiwa, Su. Bakit ka ganyan? Ano ang nangyayari? Bakit sila nag-aaway pa rin? O kaya naman? Epektibo na ba talaga ngayon? Tagapangasiwa, Su. Anong klaseng gawa ito? Baka naman, malakas ang kapit ng butonis na ito. Hindi mangyayari yan. Naimbestigahan na namin siya. Isa lang siyang mangangalakal. Paano siya magkakaroon ng malaking impluensya? Simbolo ito ng pamilyang Nian sa Beijing. Ako ang tagapangasiwa ng pamilyang Su. Hindi ko kayang gambalain siya. Ano? Itong hampas lupang ito, kailan pa siya nakaakyat sa pamilyang Nian? Hindi ako naniniwala. Isa lang siyang basurero. Paano siya naging konektado sa pamilyang Nian? Hindi ko kayang saktan ng pamilyang Nian, pero ang pamilyang Su sa likod ko, kayang-kayang umalma. Alam mo ba kung bakit kita pinalo? Hindi. Dahil pinulot mo ang basura ng paisa-isa. Siya ang bunso ng pamilyang Su, at siya lang ang magmamana ng pamilyang Su. Ano? Binibini. Ako si Susu, ang binibini ng angkan na Su. Imposible, mali ang napuntahan mo. Gayunpaman. Binibini, tama ang hinala mo. Ang singsing sa iyong kamay. Ito ang nawawalang pamana ng angkan na Su. Singsing ng lahat, nakagagawa ng kayamanan mula sa basura, nang walang kapantay na halaga. Singsing ng lahat. Magbabagong buhay sa basura. May chismis na ang angkan na Su ay may kakayahang to. Di ko alam kung totoo. Ang angkan na Su ay may ganitong kayamanan na may alamat ng pagbabagong buhay. At ang singsing na ito ay mabubuhay lang sa dugo ng angkan na Su. Magagawa mo ng gawing kayamanan ng basura, ibig sabihin, ikaw na ang pinili nito. Ang dugo ng angkan na Su ay mapapagana lang. Kaya ibig sabihin, ako talaga ang binibini ng angkan na Su? Oo. Binibini. Ang mga to, nagnanasang pumatay sa'yo. Ang gagawin natin? Gusto mo bang? Angkan na Su, napakamakapangyarihan. Angkan, talagang may tapang. Patangtok, anong magagawa ng tagal mong paninindigan? Alam mo, sa buong Kangcheng, angkan naming Lu ang may huling salita. Tama, kami sa Kangcheng ay nagkakaisa't tapat, magtutulungan para pabagsakin ang hamak na tulad mo. Kahit ang kaniya nang dumating, wala rin silang magagawa. Buti na lang hindi ako sumama sa pakikipag-usap sa mga basurero, kundi kasama ko kayo ngayon at naghirap na sana ako. Lu Xiao, hindi silang angkan Nian ang kumakalinga dito. Siya ang tagapagmana ng angkan Su. Mismo si Butler Sui nagpapakumbaba. Napaka-impluensyal. May buong pangkat, pangahas silang nagtulungan kontra sa tagapagmana ng angkan Su. Dapat kong sabihin, may tapang ang mga makapangyarihan dito. Tagapagmana siya ng angkan Su. Hindi ako naniniwala. Siya'y isang basurero lang na nangangalakal. Paano naging bigla tagapagmana ng angkan Su? Tandang, binayaran ka ba ng batang to? Tinanggap ko pera. Tiyak tumanggap ka, kaya ka nagtatanggol sa kanya? Ganun ba, nanay-tatay, nalinlang tayong lahat sa kanya. Ang lalaking ito, siguradong tinanggap ang pera ni Su Chen para magsalita ng ganyan para sa kanya. Binatang Panginoon ng pamilyang Su. Tingnan mo ang suot niya. Alin ang mukhang binatang Panginoon ng pamilyang Su? Dati akong nakatrabaho siya ng ilang taon. Bakit di ko alam na siya ang Panginoon ng Su? Nalinlang ka siguro. Payo ko sa'yo, maglahad ka ng katotohanan. Magkano binayad sa'yo nitong lalaki? Doblehin ko. Kunin mo na lang ang pera at umalis ka sa pintuang ito. Kung hindi, pagdating ng panahon, mababalitaan din ito. Sa mga tenga ng pamilyang Su, sa tingin mo hindi ka nila tatanggalin? Ang pagpakinabang sa pamilyang Su, papahiring ka nila, magpapalayas, magmadali ka na lang pumunta, huwag ka nang magpakasakit. May negosyo pa tayong pag-uusapan. Ang talino mo, maliban sa pamilyang Jiang, ang iba ay umalis na kaagad para di ka masaktan. Isang pagkakataon lang ibibigay ko. Wala kang iba kundi isang tagapangasiwa lang ng pamilyang Su sa Kangcheng. Ang mga makapangyarihan sa Kangcheng. Nangangarap ka at gustong takpan ang langit, panaginip. Ate,
Sabi mo hindi talaga magiging okay si Su Chen, di ba? Hindi, tatawag ako sa tatay ko para mamagitan siya. Tatawag din ako sa tatay ko para madaliin niyang pumunta. King Shui, payo ko sa'yo, huwag mong sayangin ang pagod mo. Ang tatay mo, imposible para sa basurang to. Ang manghamon sa aming pamilyang Lu. And ikaw, Jiang Nian, abala pa si Chiu sa pag-aalaga kay Lolo. Wala siyang oras para sa basurero. Jiang Nian, okay lang. Mabubuti ako, huwag kang mag-alala. Ako na ang bagong young master ng Su family. Paano ako mapapahamak? Gusto mo bang guluhin ang buong mundo? Ikaw ang nagpapagulo sa langit. Isang maliit na tagapangasiwa ka lang. Gusto mo pang takpan ang langit ng isang kamay. Karapat dapat ka... Paano naman ako? Sino ka ba talaga? Matandang lalaki. Sino ka? Akala mo sino ako? Mulatin mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito ang pinuno ng pamilyang Su at ang magiging reyna ng pamilyang Su. Itatanong ko sa inyo, nagkasabwat ba kayo? Pinagtritripan si Kuya Su Chen. Itatanong ko muli, kayong lahat ba? Kung ganito na nga, Hubo, itala mo ang lahat ng taong ito. Sa liblib na lungsod ng Kancheng, 100 milyong yuan lang ang kayamanan ninyo. Nangahas pa kayong maghari-harian, inaapi ang kapatid kong si Su Chen, durugin ninyong lahat. Opo, binibini. Gawin na. Opo. Punta lang ako dito para uminom ng tsa. Wala naman akong ibang ginawa. Tama, ako rin. Ginoong Su, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi mo ba gusto ang babaeng ito? Ipagkakaloob ko siya sa iyo. Ginoong Su, huwag kang mag-alala. May mga pangkaligtasan na kaming hakbang. Ginoong Wang, kayo po... Su Chen, wala akong choice. Pinilit ako ni Ginoong Wang. Mahal pa rin kita. Magpakasal na tayo, sige na? Ihatid ang mga taong ito sa akin. Opo. Hindi. Su Chen. Opo, tito. Anak, halika. Maupo ka. Sige na. Alam kong may pag-aalinlangan ka, pero hindi iyon mahalaga. Tandaan mo lang ang isang bagay. Ang kinabukasan ng pamilyang Su ay pagkakatiwala sa'yo. Ako talaga ang tagapagmana ng pamilyang Su. Oh. Ikaw at ng iyong anak. Siya nga talaga ang tagapagmana ng pamilyang Su. Oo. Nasaan si Mama? Nung bata ka pa, may nag-i-interest na sa pamana ng ating pamilya Su. Ito yung nasa kamay mo. Ang lahat ng bagay ay tumutunog. Nagpadala sila ng mga killer para pumatay at magnakaw sa pamilya Su. At tinakot ako gamit ang buhay mo, ang iyong ina, para protektahan ang lahat ng bagay at buhay mo. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay, kalaunan, dahil sa singsing ng lahat, para palawakin ang pamilya. So, para maghiganti. Kahit ako, hindi ko alam ang iyong ina. Saan kita itinago? Pagkatapos maghiganti, hinanap ko ang kinaroroonan mo. Ngunit wala akong balita. Hanggang sa binuksan ko ang Wanwu Realm. Oo. Ang lahat ng bagay. Pagkatapos mabinyagan ng dugo ng Su, kasama na ang pamilya Su. Naging isa. Kaya kapag binuksan mo ang singsing, ako lang, nararamdaman ko ang presensya mo. Pero si Shen Wansen, pinuno ng Shen, bumisita, pumayag, para bumalik ka sa Beijing. Shen Wansen, bakit siya pumunta sa akin? Sabi niya may nakita siyang cornucopia. Ngunit matapos ang maraming taon, ang cornucopia ay sira na. Gusto niya ang pamilya Su ayusin. Ang Jujubao Basin? Totoo ba? Na Shen Wansen, siya mismo ay isa espesyalista sa pagsusuri ng mga relikya. Sa mga nakaraang taon, walang pagkakamali sa kanyang mga naitukoy na relikya. Kung Jubao Basin ang sabi niya, tiyak na Jubao Basin talaga niyan. Pipuntahan ka bukas para iuwi ka sa Shangjing. Ngayong pagkakataon, kailangan kong maghanda ng malaking handaan. Sa panahong yon, gamitin mo ang singsing ng lahat para ayusin ang kanyang cornucopia. Sige. Maraming oportunidad sa Shangjing. Mas maraming bagay ang masisira. Mas mabilis umunlad. Ang singsing ng lahat, samantalahin mo ito. Ang cornucopiang ito, tunay ba ang mga alamat tungkol dito? Talagang hindi ko alam.
Bakit ganito ang taong ito? Nako, Chen Er. Siya si Sushing, sa ngayon kapatid mo. Pagbalik mo sa Beijing, kayong dalawa dahan-dahan yung kilalanin. Nakakapagod. Anong ginagawa? Hindi ko inasahang ikaw pala ang tunay na young master ng Su family. Ang kanang Su, ngunit ang nag-iisang hari sa Shangjing. Kung pupunta ka sa Shangjing, hindi dapat magbago, magiging prinsipe ng Shangjing? Lahat ng bagay, sagana, sa mundong ito, may ganitong mahiwagang bagay. Ito ba ang All Things Ring? Hindi kaya, bago mo, gamit ito sa pag-aayos ng mga relikya, kaya pala ang bilis. Hindi na yan. Madali. Ibibigay ko na ang 9 na Dragon Seed. Malapit nang matapos. Medyo pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Sige. Ako ngayon ang young master ng Su family sa Shangjing. Pupunta ako sa Shangjing bukas. Sasama ka ba? Bagong bukas ang negosyo. Kailangan kong magbantay. Kailangan ko pang matuto sa pamamahala ng Jiangjia industry. Hindi ako sasama. Hoy, ikaw pupunta? Siyempre, sasama ako. Ikaw ang prinsipe ng Shangjing. Dapat kitang sundin. Maranasan ang buhay sa Beijing. Sino? Dahil sa masahe mo noon, isasama kita. Hindi mo ba sinabi, kapag ako'y nakapag-ipon ng 1 billion, papakasalan mo? Si King Shue? Paano ito? Sinabi ko hindi yun valid. Tanungin mo ang ate ko. King Shue, ako na ang young master ng Su family sa Beijing. Ang 1 bilyong yuan, madali lang yan. Alam mo, gusto mo ba? Lumabas ka! Binatilyong Panginoon, sundin ang utos ng Panginoon. Narito ako para ihatid ka pabalik sa Beijing. Yan, ang dragon na ito'y may 9 na rolyo ay naayos na ang lahat. Kaya maaari mo nang iabot. Salamat. Gaano ka sa bawat ang salamat lang? Kung hindi, halikan mo ako. Lumayas ka. Sige na, Su Chen. Huwag kang pabilib. Magmadali ka nang bumalik sa Shangjing. Naghihintay ang tatay mo. Tama, kapag ganap nang naayos ang cornucopia, padalhan mo ako ng video. Gusto kong makita ang bagay na yon. Kay ganda ba talaga? Huwag kang mabahala. Ipapadala ko talaga sa'yo. Sige, umalis na tayo, Bas. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Tara na. Bigyan mo ako ng halik. Umalis ka. Paalam. Magkita tayo sa Beijing. Tara na, hanggang sa muli.